Ibinaba ni na Adele at Samuel ang kanilang matitinding aura, na nagsilbing senyales ng pansamantalang pagtigil ng kanilang alitan. Ngunit dama pa rin ni Adele ang tensyon, alam niyang hindi iyon basta-basta bibitawan ni Samuel. Sa mga sandaling iyon, ipinakilala ang guro sa mahika, si Robolt. Napansin ni Adele ang biglaan ngunit kalmadong pagdating ng guro, at inisip niyang kakaiba ito. Ngunit kung guro ito sa Sidon, tiyak na mataas ang kakayahan nito, kaya't mukhang promising ang matutunan ang mahika mula sa kanya. Sa mundong ito, ang mahika ay hindi bunga ng likas na talento kundi mas kahalintulad ng kasanayan o akademikong disiplina. Binigyang diin ni Robolt na upang mabisang matutunan ang mahika, kailangang una ay maunawaan ang mga attribute. Ipinaliwanag niya ang mga pangunahing elemento, lupa, tubig, hangin, at apoy, na bumubuo sa 4 na base attributes. Dagdag pa ang dilim at liwanag, may 6 na pangunahing attributes sa kabuuan. Binanggit ni Robolt na karamihan sa mga tao ay may iisang attribute lamang. Ngunit napaisip si Adele kung posible bang may dalawa siya dahil sa pinaghalong dugo sa kanyang pagkatao. Sinubukan niyang balikan kung anong mga attributes ang maaaring nagmumula sa kanyang mga angkan. Ang pamilyang Adele, na tinatawag ding pamilya Bears, ay kilala sa pagkakaroon ng darkness attribute. Ngunit hindi pa rin malinaw sa kanya kung ano ang attribute ng pamilya Arson. Inanunsyo ni Robolt na ang aralin para sa araw na iyon ay tungkol sa pagtukoy ng mana attribute ng bawat kadid. Inatasan niya ang mga estudyante na ilagay ang kanilang kamay sa isang espesyal na orb na magbabago ng kulay upang ipakita ang kanilang attribute. Pumila ang mga kadid at isa-isang lumapit. Pinili ni Adele na manatili muna sa hulihan at obserbahan ang iba. Isa-isa nilang inilagay ang kamay sa orb, at bawat isa ay inianunsyo ni Robolt ang kanilang attribute, pula para sa apoy, berde para sa hangin, at kayumanggi para sa lupa. Nang si Adele na ang tinawag, napansin niya kung gaano kabilis gumagana ang proseso para sa iba. Laking gulat niya nang tawagin siya ni Robolt sa pangalan, alam na agad kung sino siya. Inilapat ni Adele ang kanyang kamay sa orb, at biglang lumitaw ang isang kakaibang kulay, itim at kulay abo, kalahati-kalahati. Halatang nabigla si Robolt. Ipinaliwanag niyang ang itim ay karaniwang nangangahulugang darkness attribute, isang likas na kapangyarihan ng mga mataas na ranggong demonyo. Ngunit ang kulay abo ay bihira, at halos di kilala. Tinanong ni Adele kung hindi ba alam ng guro kung ano iyon, ngunit nilinaw ni Robolt na alam niya, kaya lamang siya nabigla dahil sa matinding pambihira nito. Inihayag niyang ang kulay abo ay kumakatawan sa chaos, isang uri ng mahika na sumasalungat sa natural na kaayusan. Nagulantang si Adele, hindi man lang niya naisip na isama ito sa orihinal niyang nobela. Magic that defied the natural order. Maaaring ito ang susi sa kanyang natatanging kakayahan. Ngunit sa ngayon, nagpasya siyang ituon muna ang isip sa darkness attribute, na sigurado siyang taglay niya. Makalipas ang ilang sandali, habang pinagninilayan ang mga revelasyong ito, bigla niyang napansin na may nakatayo sa likod niya. Napalingon siyang gulat na gulat. Ang babaeng nakita niya kanina, naroon pala. Mukha rin itong nabigla na napansin siya ni Adele, kahit patila gumamit ito ng stealth technique. Nakatitig ang babae kay Adele, kita ang inis sa mga mata nito. Matalim nitong tinanong kung ano bang iniisip niya, halatang may disapproval sa boses. Nagpakitang inosente si Adele at tinanong kung anong ibig niyang sabihin, pero hindi ito nabola. Diretsahan siyang sinumbatan, na sinadya niyang galitin si Samuel. Depensa ni Adele, hindi niya lang talaga matiis ang mapag-initan. Napailing ang babae sa sagot niya, kita ang pangungot siya sa mga mata. Itinuro nitong nakialam siya sa isang tao mula sa pamilyang kabilang sa 7 Deadly Sins. Mabilis na sagot ni Adele na hindi rin naman makakapasok ang mga panlabas na puwersa sa Sidon, kaya baliwala rin daw iyon. Pero lalong nainas ang babae. Napabuntong hininga ito at sinabing hindi pa niya talaga naiintindihan. Hindi ito basta alitan ng mga demonyo. Nagsimula siyang sabihin, ang pamilya ng batang iyon ay, pero bitin ang mga salita, iniwang nagbabanta ang babala. Matapos ang ilang segundong katahimikan, tumalikod ito at umalis, sabay sabing, mag-ingat ka na lang mula ngayon. Tahimik lang si Adele habang pinapanood itong lumayo, ang isip ay naglalakbay. Ano kaya ang sasabihin niya?
Ipinapahiwatig ba niyang kilala ang pamilya ni Samuel sa mararahas na paghihiganti? Hindi. Ang tono niya ay tila mas malalim kaysa sa simpleng banta ng ganti. Gayunpaman, isinantibi niya ang pag-iisip. Malapit nang magsimula ang huling klase para sa araw na iyon, at kailangan niyang mag-focus. Pumasok ang instructor sa espada na may masamang timpla at agad na pinagalitan ang klase. Sinabi nitong kung sa normal na kalagayan lang, wala ni isa sa kanila ang karapat-dapat naroon. Itinuro niya na kahit na ang training puppet ay gumana lamang sa unay 10% at kalaunan ay 5% ng tunay nitong lakas, halos lahat ng grupo maliban sa 8 nangunguna ay tuluyang nabura. Puno ng paghamak ang mga salita ng instructor, agad na tinamaan ang kanilang pride sa mismong unang klase pa lang. Naisip ni Adele kung sinasadya ba talaga nitong pukawin ang galit nila. Nagpatuloy ang instructor, sinabing tuturuan niya sila ng swordsmanship upang kahit mamatay man sila, ay makasama man lang nila ang braso ng kalaban. Bilang panimula, pinatakbo niya sila sa labas para sa isang matinding physical training. Ipinaliwanag niyang ang pundasyon ng swordsmanship ay pisikal na lakas, at ang teknik na may kasamang tibay ay nagiging 2 hanggang 3 beses na mas makapangyarihan. Labis ang pagod ng mga kadit. Hindi nagtagal, hingal na sila, at halos masunog na ang kanilang mga binti sa paulit-ulit na pagtakbo. May ilan nang nagrereklamo kung hanggang kailan sila tatakbo, habang ang iba ay napaungol na lamang ng mapagtantong 20 ikot na pala nila iyon. Sinigawan ng instructor ang mga nahuling gumamit ng mana bilang pandaraya. Pinarusahan niya ang mga ito ng push-up at pinabalik sa simula ng pag-ikot. Napangisi si Adele sa sarili, iniisip kung paanong laging gustong mandayan ng mga mayayamang batang ito. Naalala niya ang sarili noong una siyang nagising sa katawang ito at tumakas papunta sa mundo ng mga demonyo. Nagdulot siya ng kaguluhan noon nang hindi umaasa sa mga ganitong murang trick. Sa wakas, tinawag ng instructor ang huling ikot, na umabot sa kabuoang 50. Pagkatapos nito, pinauwi na niya ang mga nakatapos ng lahat ng 50 laps at sinabihang dumiretso sa kani-kanilang dorm. Ang mga nahuli naman ay inatasan ng dagdag na mga aralin. Huminga ng malalim si Adele, magaan ang pakiramdam. Hindi biro ang araw na ito. Pagod na siya at gusto na lamang bumagsak sa kama. Habang papalapit na siya sa dormitoryo, bigla siyang napahinto nang may humawak sa kanyang balikat. Napalingon siyang may halong takot. Pagharap niya, nanlaki ang mga mata niya sa gulat, at naitanong sa isip kung anong ginagawa nito roon. Pagharap niya, nakita niya si Lady Renee, dahilan ng kanyang pagkamangha. Si Adele, na may mapulang kayumangging buhok at isang mainit na ngiti, ay binati siya at nagtanong kung pauwi na rin ba ito sa dorm at kung kumusta ang unang araw ng klase. Nanatiling tahimik si Renee, kaya't napaisip si Adele kung may nakaasar na naman ba sa kanya sa klase. Inamin niyang ang eksena kanina ay parang akmang-akma para sa hindi pagkakaunawaan. Tahimik na sinabi ni Renee na kulang pa sa training si Adele, sabay nagulat ito nang bigla siyang yayain ni Renee na mag-cool down workout. Bagaman nabigla, tila sabik din si Renee na tanungin kung sasamahan siya ni Adele, tama. Nanatiling tahimik si Adele, hindi mabasa ang ekspresyon, bago dahan-daw ang bamantong hininga sa isipan, iniisip na parang hindi talaga ito nauubusan ng enerhiya. Nakita ni Renee ang isang training area malapit sa kanila kung saan may ilang kadit pa ring nag-eensayo. Nagmungkahi siyang magmadali habang may oras pa. Tumango naman si Adele, iniisip na kahit mahirap, ang mag-ensayo kasama ang isang inapo ng 7 kasalanang nakakamamatay ay tiyak na makabubuti sa kanya. Pagdating nila sa isang maluwag na gusali, napansin agad ni Adele ang laki nito. Sa loob, habang tinitingnan ang dami ng kagamitan at mga catering masigasig na nag-eensayo, nagkomento siyang tiyak na makakatulong ito sa kanilang stamina. Pagkakita niya sa isang barbell na mabigat ang itsura, tinanong niya kung doon ba sila magsisimula. Nagpresenta si Adele na mauna, dahil sa itsura nitong may kabigatan. Agad siyang nagpakitang kumpiyansa, ipinagmalaki ang mga taon ng kanyang pagsasanay at sinabing wala ito sa kanya habang inihahanda ang sarili sa ilalim ng barbell. Pinilit ni Adele na buhatin ang mabigat na barbell, ang kanyang mukha baluktot sa matinding pagod, sabay bitaw ng isang basag at hirap na ungol. Pinagmasdan siya ni Lady Renee na nakatukod ang mga braso, tuwirang sinabing masyado siyang mahina at dapat nang tumigil bago pa niya masaktan ang sarili.
Mura ni Adele sa isip ang kahinaan ng kanyang kasalukuyang katawan. Isang buong buhay ng pagkakakulong ang nag-iwan sa kanya ng katawang marupok para sa ganitong hirap, kaya't bumagsak siya sa kanyang mga kamay at tuhod, hirap na hirap sa paghinga. Walang pakialam sa kanyang paghihirap, lumapit si Lady Renee sa barbell ng walang kahirap-hirap, binanggit ang isang bagay gaya ng, ganito lang yan, sabay buhat nito pataas gamit lang ang isang hampas. Napatitig si Adele, humahanga, at sa isip ay napasigaw sa lakas ni Lady Renee. Napagtanto niyang wala siyang panama, kahit pa raw na lakas lang ang pagbasehan, at kailangan niyang magsikap pa. Isang ngiting puno ng determinasyon ang gumuhit sa kanyang labi. Matapos ang 2 oras sa ilalim ng maliwanag na langit, nilapitan ni Adele si Lady Renee, na patuloy pa ring nagbubuhat. Tinignan niya ang oras at iminungkahing tapusin na nila. Agad namang pumayag si Lady Renee habang ibinababa ang barbell, sabay kalabog. Nag-alok si Adele na ihatid siya sa harap ng dormitoryo, at simpleng pumayag si Lady Renee. Habang naglalakad sa tabi niya, napansin ni Adele sa isip na kahit hindi ngayon, madalas talagang mag-ensayo si Lady Renee nitong mga nakaraang araw. Dahil sa pagkamausisa sa kalagayan nito, naisipan niyang silipin ito habang nagbibihis. Bigla siyang nag-activate ng isang kakayahan, at lumitaw ang isang kumikislap na asul na interface sa harap ng kanyang kamay, na ipinapakita ang kasalukuyang status ni Lady Renee. Nakasulat doon na ang lahi niya ay kalahating demonyo, ang disposisyon ay kaguluhan, ang talento ay possession swap rin, at kabilang sa kanyang mga katangian ay, pagkamausisa, pagsisid, immersion, layuning pumatay, kadiliman, control sa mana, at eyes of arrogance. Nakasaad rin ang kanyang mana, 1297 hanggang 1321. Napansin ni Adele na habang pareho pa rin ang ibang detalye, tumaas nga ng kaunti ang mana nito, naging 1321. Naisip niyang kahit gabi-gabing nagsasanay si Lady Renee ng kontrol sa mana, 24 na puntos lang ang itinaas nito. Aminado siya sa sarili na ito nga marahil ang pinakamabagal na yugto ng paglago. Saglit niyang pinag-isipan kung bibili ba siya ng elixir o kung may ibang paraan para mapabilis ang pag-unlad nito. Biglang nagsabi si Lady Renee na tapos na siyang magbihis. Napalingon si Adele, bahagyang nabigla sa bilis, dahilan para tanungin siya ni Lady Renee kung ano ang ginagawa niya. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang composure, ngumiti at sinabing, oo, fair na. Matapos may hatid si Lady Renee sa harap ng dormitoryo pagkatapos ng kanilang pagsasanay, nagpaalam si Adele sa kanya, sinabing magpahinga ito ng maayos. Gumanti naman ng bati si Lady Renee bago pumasok sa loob. Napabuntong hininga si Adele, pakiramdam ay sobrang pagod na siya't parang babagsak na. Nagpasya siyang kailangan na niyang magpahinga, kaya tumungo siya sa bali dorm. Habang paakyat sa marangyang hagdanan sa loob ng magarang gusali, naalala niya ang mga tagubilin, umakyat ng hagdan at kumaliwa. Inilabas niya ang kanyang acceptance letter upang kumpirmahin ang itinakdang numero ng kwarto, naalala niyang room 407 iyon. Pagdating sa pasilyo ng ika-4 na palapag, agad niyang nahanap ang silid. Napagtanto niyang tama nga, nasa ika-4 ito. Nakatayo sa harap ng pinto, saglit niyang naisip kung sino kaya ang magiging roommate niya, lihim na umaasang ito ay isang taong may kakayahan at mabuting ugali, maaaring maging kaalyado niya. Ang ideya ng pagkakaroon ng unang lalaking kaibigan sa Demon Realm ay nakaka-excite para sa kanya. Huminga siya ng malalim, binuksan ang pinto ng may masiglang bati, sinimulang sabihin, "Kamusta, ikinagagalak kitang Maki," ngunit naputol ang kanyang sinasabi, natigilan sa kinatatayuan, nanigas ang ngiti sa kanyang labi nang makita kung sino ang nasa loob ng kwarto, si Samuel, nakaupo nang walang pakialam sa isa sa mga kama, dumidila ng lollipop. Napatingala si Samuel, halatang nabigla at malinaw na hindi natuwa sa pagdating ni Adele, agad na sumimangot ang kanyang berdeng mga mata. Sabay silang napasigaw sa gulat, si Adele, galit na nagtanong kung anong ginagawa ni Samuel doon. Si Samuel naman, galit ding sumagot ng sigaw ng pagkadismaya. Napaupo si Adele sa may pinto, hawak ang noo at kinakabahan habang tinatapik ito, pabulong na sinabing sobrang gulo na nito at lubhang nadismaya na sa dinami-dami ng pwedeng makasama, si Samuel pa ang naging kakampi niya sa kwarto. Si Samuel naman, kasendismaya, kinagat ng mariin ang kanyang lollipop hanggang mabasag ito, malinaw na kasing hindi rin natuwa sa sitwasyon.
Nagkatitigan ang dalawang magkaribal, at bumigat ang hangin sa pagitan nila dahil sa matinding tensyon, na parabang ang hindi inaasahang pagsasama nila ay magbubunga ng sunod-sunod na alitan. Napangisi si Samuel mula sa kama, tinawag si Adele na maruming kalahating dugo sabay, nang may panghahamak. Si Adele, nakatayo pa rin sa tabi ng pinto, pinigilan ang sarili, nanikip ang panga, habang iniisip kung dapat na ba niyang tapusin ang problema ngayon na. Sa halip, napabuntong hininga siya at tumalikod patungo sa mesa upang ailapag ang kanyang mga gamit. Biglang tumayo si Samuel mula sa kama, nakagigil ang mga kamao, at hamon na tinanong kung gusto na ba niyang maglaban ngayon din. Napailing si Adele, na parang hindi makapaniwala, sabay tanong kung nababaliw na ba si Samuel para gustuhin ang laban sa mismong silid tulugan. Sinabi niya ng mahinahon na lalabas lang siya sandali. Tahimik na nanatili si Samuel, ngunit hindi inaalis ang matalim na titig sa kanya. Nang makarating na si Adele sa pintuan, nag-iwan siya ng isang simpleng, marahil bahagyang sarkastikong paalala na magpahinga si Samuel, bago mabilis na lumabas. Nang magsara ang pinto sa likod niya, nagmura si Samuel sa sarili at tinawag si Adele na isang malas na gago, kasunod ang isa pang. Paglabas sa mga bakuran ng akademya, muling napabuntong hininga si Adele. Iniisip na noong akala niya'y makakapagpahinga na siya, si Samuel pa ang naging roommate niya. Napagpasyahan niyang maglakad-lakad muna at bumalik na lang kapag tulog na si Samuel. Habang iniisip ang galit ni Samuel, naisip ni Adele na hindi naman ito anak ng puot, kaya't nakakapagtakang ganoon kalalim ang galit nito. Wika niya sa sarili, hindi niya talaga maintindihan. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Ngayon niyang naalala, anak ng kasibaan si Samuel. Baka kaya ganoon ang galit nito ay may kaugnayan sa kung paano siya mismo ay may disposisyon ng kaguluhan. Hindi niya masyadong pinapansin ang konsepto ng disposisyon, hanggang sa mabanggit ito kamakailan ni Instructor Ralph. Naisip niyang tanungin ang information paper, tila isang mahiwagang kagamitan, para sa mga detalye, pero agad niya itong isinantabi. Kung may alam iyon tungkol sa kahulugan ng kaguluhan, sana sinabi na nito noon pa, lalo na noong tinuturo nito ang tungkol sa kanyang engraved abilities. Kaya't hindi niya na inaksaya ang pera. Dahil sa pagkadismaya sa sarili sa kawalan ng kaalaman, nagpasya si Adele na humanap ng tahimik na lugar para sanayin ang kanyang teknik sa mana. Pumasok siya sa malapit na kakahuyan sa ilalim ng maliwanag na kalangitan. Tumingala siya sa isang malaking puno at napansin ang isang maliit na ibon sa isang sanga sa itaas. Naisip niyang maya ito. Pagmasid sa maliit na ibon, agad niyang kinurek ang sarili, hindi ito eksaktong maya, pero malinaw na may mga ibon rin dito. Naisip niyang cute ito. Saglit niya itong pinanood, iniisip na kahit nasa loob ng mga bakuran ng akademya sa Saitan, may mga nilalang pa rin mula sa labas ng lungsod na malayang gumagala, at nahanap niyang kawili-wili iyon. Biglang kumislap ng pula ang mga mata ng ibon, agad nitong nakuha ang pansin niya. Kinagabihan, tahimik na binuksan ni Adele ang pinto ng silid 407. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang mahimbing nang natutulog si Samuel sa ilalim ng kumot sa kama nito. Buti naman, naisip ni Adele, na masayang natulog na agad si Samuel dahil pakiramdam niya ay pagod na rin siya sa buong araw. Basta na lang niyang ibinato ang kanyang bag sa gilid at bumagsak sa kama habang bumubuntong hininga. Sobrang pagod ko. Baka makatulog na ko agad, mahinang bulong niya. Sa kabila ng matinding pagod, nagpasya siyang subukang mag-ensayo kahit kaunti ng mana bago tuluyang matulog. Nakahiga siya sa unan, sinimulang itoon ang isip at enerhiya. Pumantay ang kanyang paghinga habang dahan-dahan siyang nahihimbing, ang pinaplanong mana training ay tuluyang nauwi sa tulog. Bigla na lamang nanlaki ang mga mata niya. Isang nakakatakot na figure ang nakatayo sa mismong ibabaw ng kanyang kama. Si Samuel iyon, nakatayo sa dilim ng dorm, ang mga matay kumikislap sa nakakakilabot na berdeng liwanag, nakatitig kay Adele ng matalim. Habang mahimbing pang natutulog si Adele, nakatingin sa kanya si Samuel ng may halong pandidiri. Paan ng galit ang mukha ni Samuel habang inaalala ang mga nakaraang insulto, kasama na ang sinabi ni Adele laban sa pamilya niya. Sa isip niya, kahit pa siya ang may kasalanan, hinding-hindi siya ang mauunang humingi ng tawad. Napabuntong hininga siya, iritadong iniisip kung bakit kailangan pa niyang mag-aksaya ng oras sa tulad ni Adele gayong ang dami na niyang kailangang asikasuhin.
Ngunit, may pumasok na alaala, ang malakas na presensyang ipinakita ni Adele sa klase. Sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ni Adele na tila may nakakatakot na aurang bumabalot sa kanya, at marahil ay may iba pa siyang kasamang mga figure. Muli siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Parang piniga ang puso ko, kilala kong pakiramdam to, bulong niya sa sarili, pero hindi niya maintindihan kung bakit niya ito nararamdaman ngayon. Biglang sumakit ang tagiliran niya. Napayuko siya, napakapit sa tagiliran habang napapaungol sa sakit. Lumaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Nagsisimula na namang magwala si Gluttony. Pawisan ang noo niya, nanginginig habang pinipigilan ang naglalagablab na gutom sa loob niya. Grabe, para na akong nauubusan ng laman sa loob. Hindi ko na kaya. Biglang umungol si Adele habang natutulog, bahagyang gumalaw. Lumingon si Samuel, ang inis ay umabot na sa sukdulan. Gutom na siya, tapos kailangan pa niyang makita ang pagmumukha ni Adele buong gabi. Gusto na niyang suntukin ito. Naupo siya sa gilid ng kama, napapikit sa sakit habang patuloy ang pulso ng maduming berdeng enerhiya sa kanyang tiyan. Dumating ang umaga. Tumunog ang kampana mula sa tore sa labas, hudyat ng pagsikat ng araw. Umupo si Adele sa kama, banayad na naginat at umungol. Umaga na ba? Tanong niya sa sarili habang tumitingin sa bintana. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa silid, at maririnig ang mahinang tiktak ng orasan. Paglingon niya sa bintana, may napansin siyang pamilyar. Iyon na naman bang ibon kahapon? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang ibong nasa sanga sa labas. May mapanlikhang ngiti ang gumuhit sa mukha niya. Sa saitan, na mahigpit tungkol sa mga panlabas na panghihimasok, naisip niyang may malalim na dahilan kung bakit may hayop na hindi kadit sa paligid. May nagmamatsyag sa akin, mabilis niyang conclusion. Habang nagpapanggap na karaniwang nag-iinat malapit sa bintana, inisip niya kung si Instructor Iris kaya iyon, na mukhang pinakamay pagdududa sa kanya. Mabilis siyang nagsagawa ng mana scan at nakumpirma, hindi ito ilusyon kundi tunay na nilalang ang ibon. Saglit niyang naisip na baka pwede niya itong subukang paamuhin gamit ang pagkain. Inabot niya ang kamay papunta sa sanga, na para bang may iniaalok, sabay tawag ng marahan, dito, halika na. Ngunit agad ding naputol ang atensyon niya. Nang mapagtantong malapit na ang oras, naisip niyang malamang ay kumakain na si Samuel, ang kanyang roommate. Nagdesisyon siyang umalis bago pa matapos ang agahan. Ngunit saglit siyang nalito, saan na nga ba ulit ang kainan? Sa halip, nakarating siya sa silid-aralan. Maya-maya, isang babae ang dumating at masiglang bumati, magandang umaga sa inyong lahat. Samantala, ibinunyag ni Adele sa kanyang isipan na naligaw siya habang hinahanap ang kainan kaya't hindi siya nakapag-agahan. Ngayon, nag-aalala siya kung makakapag-focus ba siya sa klase habang gutom, at umupo na lang sa kanyang upuan. Ang guro, isang babaeng may kulot na kulay abong buhok, ay pumasok at inihayag na may mahalaga siyang anunsyo. Tinanong niya kung kumpleto na ang lahat. Nagtaka si Adele sa kanyang isipan tungkol sa biglaang anunsyo. Ipinahayag ng guro, ngayong homeroom, pipili tayo ng class president. Nabigla si Adele, at nagsimulang magbulungan ang klase. Class president. Bigla na lang nagtaas ng kamay ang isang estudyanteng may berde-berdeng buhok at nagtanong kung paano pipiliin ang class president. Ipinaliwanag ng guro na balak sana niyang ipaboto ito, pero nagbago siya ng isip. May ngiting magiliw, inanunsyo niya kung sino ang itatalaga niyang class president. Tumayo agad si Fran, isang babaeng may sungay, punong-puno ng kumpiyansa habang tila kumikislap ang background niya ng kulay rosas. Buong yabang niyang sinabi, matino ang naging desisyon. Nakilala agad ni Adele ang pangalan, at sa isip niya, gaya ng inaasahan, si Fran nga, tulad sa nobela. Dagdag pa niya, sa ugali niyang ito, malamang hindi rin siya magiging class president kahit kailan. Nagsalita si Fran sa klase ng may sigasig. Simula ngayon, pamunuan natin ang klase. Paglingkuran ninyo ako bilang hari. Napaisip si Adele na si Fran nga marahil ang pinakaakmang pinili. Kahit kulang sa talino, pambihira naman ang karisma at mga kakayahang pambuff nito. Isang estudyante ang nagtanong tungkol sa pagtatalaga kay Fran, at sinabi, paano naman si Adele? Mukhang may kakayahan din siya. Ngunit agad itong pinagsawalang bahala ni Fran, sabay sabing, isang half-demon bilang class president. Kalokohan.
Nagpatuloy ang usapan tungkol sa class president. May isa pang estudyante ang nagsabi, si Samuel. Pasimpleng ngumiti si Fran, nakakatakot yun eh. Si Adele, na nakaupo malapit, ay bahagyang ngumiti. Sa isip niya, natuwa siyang nabanggit ang pangalan niya. Talaga bang kapansin-pansin ang performance ko sa unang klase? Maganda rin palang marinig ang pangalan ko. Nagpatuloy si Fran ng buong kumpiyansa, mukhang si Fran naman talaga ang pinaka-obvious na choice. Buong yabang siyang tumindig at tinawag ang atensyon ng guro, "Huwag ka na mahiya, instructor. Sabihin mo na." Tahimik na napabuntong hininga ang guro bago nagsalita, hindi si Cadet Fran ang magiging class president. Nagulat si Fran, namilog ang mata sa pagkabigla habang tila may kumikislap na lilang enerhiya sa paligid niya. May kaunting ngiti ang guro habang nagpatuloy, ang class president ay sabay tingin sa pulang buhok na binata, si Adele. Tulala si Adele, ha? Napapalibutan ng lumulutang na question mark sa paligid niya. Wala namang sense to, bakit isang half-demon na tulad ko ang gagawing class president? Naputol ang iniisip niya nang magsimulang lumiwanag ang mga mata ng guro sa asul na liwanag. May isa pang estudyanteng masiglang sumigaw, "President Adele, gawin mong mabuti ang pamumuno sa klase." Bahagyang nanginginig at gulat, tumango si Adele. Oo. Ipinahayag ng guro na kailangan na niyang lumipat sa susunod na klase, at may iiwan siyang karagdagang anunsyo. Sinabi niyang bilang paghahanda sa midterm exam sa pagtatapos ng semestre, ang mga klase ay magiging nakatuon sa praktikal na pagsasanay. Ipinaliwanag niyang ang training ay gagawin sa mga team ng tig-3, at iniutos na makabuo sila ng team bago matapos ang araw. Isang estudyanteng babae na may pink na buhok ang tahimik na nag-isip tungkol sa pagbuo ng team. Kinaikit naman ni Adele ang kanyang mga mata, iniisip ang nalalapit na midterms at praktikal na pagsasanay. Sa isip-isip ni Adele, kung sa saitan gaganapin ang praktikal na pagsasanay, malamang na may kinalaman ito sa pagpatay ng tao, dahil sa mundong ito, mahalaga ang pagpatay sa pakikidigma. Pagkatapos ng homeroom, may huling paalala pa ang instructor. Tumawag siya, "Cadet Fran." Napatingin si Fran na may pagtataka. Ngumiti ang instructor ng matamis, ngunit sinabayan ito ng isang seryosong babala. "Kung magsasalita ka ulit sa akin ng pabalang, bibigyan kita ng pribadong karagdagang training." Napaigtad si Fran, halatang natakot sa bantang dagdag na pagsasanay. Pinanood ito ni Adele na may munting aliw sa isipan, iniisip na epektibo naman pala si instructor sa pagpapaayos ng asal ni Fran. Nang paalis na si instructor, nagbigay pa siya ng huling tagubilin. At class president, pakisubmit ng listahan ng mga miyembro ng team bago matapos ang huling period. Pagkatapos ay binati ang klase, "Kaya lahat, galingan ninyo sa klase ngayon." Si Adele, na opisyal ng class president, ay tahimik na pinagmasdan ang pag-alis ng guro. Sa loob-loob niya, iniisip niya kung anong klaseng praktikal na pagsasanay ang naghihintay. Hinawakan niya ang kanyang baba, iniisip kung katulad lang ba ito ng mga nakaraang combat simulation gamit ang mga manika. Pero agad din niya itong itinanggi sa sarili, hindi iyon lohikal. Naalala niya ang timeline ng nobelang pinanggalingan nito, at napagtanto niyang hindi pa ito ang tamang panahon para sa pag-atake sa mundo ng mga tao. Anuman ang mangyari, napagdesisyonan niyang ang pinaka-importante ngayon ay makabuo ng maayos na koponan. Sumulyap siya sa pink-haired na dalagang malapit sa kanya, at sa isip ay kumpiyansang inakalang nakuha na niya ang magiging kakampi niya. Samantala, si Instructor Idea ay lumabas na ng silid-aralan at naglakad sa pasilyo, pinagmamasdan ng dalawang naghihintay na figure. Lumapit sa kanya ang isang matikas na lalaking may matutulis na lilang buhok, may kakaibang tato ng krus sa leeg, at may seryosong ekspresyon. Sa isa pang silid, nakaupo si Instructor Idea sa isang mesa nang biglang pumasok ang lalaki na galit na galit. Sumigaw ito, "Instructor Idea." Tumingin siya ng kalmado, binati siya ng simple, "Dumating ka na pala." Gigil na gigil ang lalaki at agad na sumigaw, "Ano ba ang iniisip mo?" Ngumiti lang si Idea, sabay sabing, maganda ring makita siyang seryoso ulit, pinipilit ibaling ang galit ng kausap. Hindi nagpaapekto ang lalaki at mabilis na sumagot na hindi iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Galit niyang tanong, bakit mo ginawa siyang class president? Kalma lang ang sagot ni Idea, sinabing nangyari lang iyon kaninang umaga,
sabay puri sa lawak ng koneksyon ng lalaki, mukhang may matatenga ka sa buong saitan, senyor. Mabilis na pinalo ng lalaki ang mesa, malakas ang tunog, sabay sigaw na imposibleng hindi niya alam ang kahulugan ng pagbibigay ng ganoong posisyon kay Adele. Tahimik ngunit tiyak na tugon ni Idea, alam ko. Nagpatuloy siya sa paliwanag, pansamantala lang iyon, pero sa pamamagitan ng pagtatalaga kay Adele, nakuha niya ang kontrol sa buong Class A bilang unit. Sumigaw si Senior, ginawa mo pa rin. Baliw ka na ba? Halos mawalan na siya ng pasensya. Ipinilit niyang hindi pa huli ang lahat at dapat napalitan si Adele bilang class president. Tinapos niya ang sinabi sa isang banta kung hindi ito susundin. Tiningnan siya ni Idea ng diretso sa mata, kalmado ang ekspresyon, ngunit matatag, na para bang tinanggap ang banta ng walang takot. Muling inulit ni Instructor Idea na alam niya ang lahat ng maaaring kahihinatnan ng pagtatalaga kay Adele bilang class president. Napailing si Senior at sinabi ng hindi makapaniwala, alam mo, tapos ginawa mo pa rin. Yamakap si Idea sa sarili habang nakasandal, at walang paligoy-ligoy na sumagot ng, hindi. Napakapit si Senior sa ulo niya, frustrated na sumigaw, mababaliw na talaga ako. Sa wakas, diretsahang sinabi ni Idea, Senior, gusto ko ang estudyanteng yun. Ipinaliwanag niya ang dahilan, mataas ang abilidad ni Adele, hindi mayabang tulad ng mga anak ng Seven Deadly Sins, at may suporta ng pamilyang Bear, kaya't garantisado ang kanyang pagkakakilanlan. Pero hindi pa rin kumbinsido si Senior, sabay sagot. Kahit na beripikado na ang pagkakakilanlan ng isang tao, hindi yun nangangahulugang mapagkakatiwalaan na ito, binigyang diin niya na walang mas delikado pa kaysa sa isang bulag na espada. Napabuntong hininga si Idea habang muling tiniklap ang mga braso, iginiit na siya na mismo ang hahawak sa kanyang klase at hiniling kay Senior na huwag makialam. Ipinahayag niyang bagamat isa siyang bagong instructor, kampante siya sa husay niya sa pagkilala ng talento. Lalo pang nadagdagan ang inis ni Senior, kaya't muling pinalo ang mesa at sinigawan si Idea, tinawag siya sa buong pangalan, Instructor Idea. Ngunit tumalikod lang si Idea at umalis, iniwan si Senior na nagngingit-ngit sa galit. Nang siya'y nag-iisa na, napamura si Senior. Putya naman. Sa loob-loob niya, pinagsisihan niyang hindi niya kinuha ang klaseng iyon mula sa simula pa lang. Pakiramdam niya ay hindi niya dapat hinayaang humawak si Idea sa isang taong ganoon kadelikado. Ang higit na ikinabahala niya ay ang pagkakapareho ng aura ni Adele sa isang kalahating demonyo na minsan ay nag-iwan sa kanya ng hindi malilimutang sugat sa isang laban. Mababa man ang posibilidad na kamag-anak ito ng taong iyon, hindi niya maalis sa isipan ng kaina-hinalang pakiramdam. Inamin niyang hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung ano ba talaga ang layunin ng nilalang na iyon. Biglang landing isang maliit na ibon sa kanyang balikat, at marahang nagtili. Pinagmasdan ni Senior ang ibon at sinabing sa ngayon, wala pa namang kakaiba sa mga kilos ni Adele. Inutusan niya ang ibon, patuloy mo siyang bantayan. Huwag kang aalis ng tingin sa kanya, kahit isang segundo. Samantala, sa isang tila silid-aklatan, may grupo ng mga estudyanteng nagkukwentuhan. Isa sa kanila ay may mapusyaw na lilang buhok at matulis na tainga, nakangiti. Ang isa pa ay may malaking tato sa leeg na nakikinig ng tahimik. At ang pangatlo ay may maliliit na sungay at magulong blondeng buhok, na nakatingin ng magiliw. Ang kabuoang eksena ay puno ng samahan at karaniwang buhay estudyante, walang kaalam-alam sa mabigat na pagbusisi sa isa sa kanilang mga kamag-aral. Pinagmasdan ni Adele ang abalang silid-aralan, napansing abala ang lahat sa pagbuo ng mga koponan habang break. Sa loob-loob niya, napaisip siya na kahit siya pa ang class president, wala pang lumalapit sa kanya para yayain siya, naisip niyang baka mukha lang talaga siyang kainahinala. Ngunit bigla na lang may isang estudyanteng lumapit sa kanya, bahagyang nag-aalangan, at nagtanong kung gusto niyang bumuo ng grupo kasama siya. Si Samuel, na nakaupo malapit kasama ang isa pang estudyante, ay narinig ito at nagkomento ng malamig na wala naman siyang pakialam basta't huwag lang siyang pabigatin ni Adele. Nagpasalamat ang estudyanteng lumapit kay Samuel at ipinakilala ang kaibigan niya kay Adele. Napabuntong hininga si Adele sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang interaksyon, pati ang taong iyon ay may kasama na, samantalang siya wala pa rin. Napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi gumawa ng unang hakbang. Pinag-crack niya ang kanyang mga kamao, determinado.
Nilapitan niya ang isang babaeng may kulay rosas na buhok na napansin niya kanina, at simpleng binati, "Hello." Nabigla ng bahagya ang babae at napaigtad ng kaunti. Kalma niyang ipinaliwanag na inis kanya ang mana nito at tinanong kung nabigla siya. Sinabi pa niyang maganda ang antas ng mana nito at may kakayahang magpagaling, kaya't perpektong miyembro ito para sa isang grupo. Muling ipinakilala ni Adele ang sarili. "Ako si Adele. Nagkita na tayo dati, sandali lang," sabay tanong kung may grupo na ba ito. Bahagyang nerbyosong sagot ng babae ay wala pa. Sagot ni Adele, "Ayos, perpekto," at tinanong ang pangalan nito. Pagkalipas ng saglit, mahina siyang sumagot, "Luna." Pinuri ni Adele ang pangalan nito, maganda raw ang pangalan niya, at inalok ito na sumama sa grupo niya, idiniin na makabubuti sa kanya ang mapasama sa grupo ng class president. Namilog ang mga mata ni Luna, tila bahagyang nabigla, at nauutol na sinabing medyo biglaan iyon.